At ang title po nito ay Faith in Jesus is Everything. Ayan, gusto ko lang po ngayong gabi i-share sa inyo na ang iyong pananampalataya sa Panginoon, ang iyong relasyon sa Panginoon ay napakahalaga, napakaganda, at I hope pagkatapos po ng message ay makita nyo na, ito pala yung magiging priority ko sa lahat. Sa buong buhay ko, yung relationship ko, yung faith ko kay Jesus Christ talaga ang aking pahalagahan, no? At pagbasihan po natin yung sa pag-aaral natin yung pong naging conversation ni Jesus Christ at yung mga alagad ni John the Baptist. Bigyan ko lang po kayo ng konting background, no? Si John the Baptist ay halos kasabay na ipinanganak ni Jesus Christ. At si John the Baptist ay ang purpose ng kanyang buhay ay siya talaga yung mauna bago magpakilala si Jesus Christ. Growing up, alam ni John the Baptist yung calling, yung kanyang magiging purpose. Na isang araw makikilala niya yung Christ, yung Messiah. Hindi niya lang siguro alam nung umpisa na ang Christ pala ay yung pinsan niya, no? Kasi pinsan po niya si Jesus Christ. At nung nakilala niya na si Jesus Christ ang Messiah, kasi meron po siyang palatandaan kung sino yung magiging Christ. Ang palatandaan po ay kapag siya ay binautismuhan, ay ang Holy Spirit ay bababa sa kanya. Kaya kung natatandaan po ninyo, nung si Jesus Christ ay binautismuhan ni John the Baptist, bumaba yung Holy Spirit, no? Kaya natiyak niya talaga na si Jesus Christ ang Messiah. So, kailangan po talagang mauna ni John the Baptist para ihanda ang mga tao sa pagpapakilala ni Jesus Christ. So, alam mo yun, yung kailangan, um, kung wala na silang desire na antayin yung Christ, kung ang bansang Israel nung panahon na yon ay parang hindi na sila masyadong religious, hindi na sila masyadong, kumbaga sa panahon natin ngayon, hindi na masyadong nagsisimba, parang nalimutan na nila yung na may Kristo na darating, no? Kasi siguro nga dahil napakatagal nilang inaantay. Alam mo yun, yung parang dati-rate excited tayo na darating yung kung natatandaan ninyo, ipinangako na magkakaroon doon ng free internet sa Pilipinas. Tapos di ba nag-expect tayo, tapos nung tumatagal, ang tagal naman, wala pa. Napalitan na yung mga presidente, wala pa rin yung internet na ipinangako hanggang sa okay, wag na nga tayong umasa. Pero what if may parating talaga? Kaso ng lahat tayo nakakabit na tayo sa Converge, nakakabit na tayo sa PLDT. Ito yung pinakamagandang connection. So kailangan may magpo-promote, may magpapaalala. At yun yung ginawa ni John the Baptist. Pero nung si John the Baptist ay nakulong na, nag-utos si John the Baptist, mga kapatid, dun sa dalawa niyang alagad na puntahan si Jesus Christ. Sabi niya, puntahan niyo nga si Jesus habang nasa kulungan po si John the Baptist. Itanong niyo nga kay Jesus kung siya na ba yung ipinangakong darating. Imagine ninyo, ah, napatunayan na niya talaga na si Jesus Christ yung Messiah, yung ipinangako na darating, na magiging tagapagligtas nila. Pero gustong matiyak ni John the Baptist. Okay, basahin natin ha. Pagkatapos ng mga tagubiling ito sa kanyang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral naman sa mga bayang malapit doon. Verse 2, nakabilanggo na noon si Juan na tagapagbautismo. Nabalitaan niya ang mga ginawa ni Kristo kaya't nagsugo siya ng ilang mga alagad. Verse 3, upang itanong, kayo po ba ang ipinangakong darating o maghihintay pa kami? Alam ko po ito ay na-share ko na, no, isa sa mga sessions natin. Kasi ang focus naman natin nun ay si John the Baptist. Kasi tinanong natin at sinagot natin yung tanong na, ano ba talaga si John the Baptist? Nagduda ba kaya siya kay Jesus Christ? At napatunayan po natin sa pag-aaral natin yun na hindi. So si John the Baptist lang ay talagang gusto lang niyang ma-verify na na-fulfill ni John the Baptist yung kanyang trabaho.
Kasi po, dito sa bilangguan, dito na po siya papatayin. Alam mo yun, yung parang uuwi ka na sa yung creator at kailangan ko lang matiyak na nagampanan ko yung aking tungkulin. Pero ngayon, ang pag-uusapan po natin mga kapatid ay kung paano sila sinagot ni Jesus Christ. Okay? At mula dito sa conversation ni Jesus Christ at nung alagad ni John the Baptist ay tingnan natin, no? At dito natin pukukunin bakit ito yung title natin. Faith in Jesus is everything. So ito po yung naging sagot ni Jesus Christ. Sabi dun sa kasunod na verse sa Mateo 11:4 to 5. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Humayo kayo at sabihin ninyo kay Juan ang inyong naririnig at nakikita. Ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pilay ay nakakalakad, ang mga ketongin ay nalilinis, ang mga bingi ay nakakarinig, at ang mga patay ay muling binubuhay, at ipinapangaral sa mga dukha ang magandang balita." Ito po yung tanong natin eh. Bakit kaya ito ang sinabi ni Jesus Christ dun sa mga alagad na isagot ninyo kay John the Baptist? Si John the Baptist na pauwi na sa Panginoon, no? At gusto lang niyang matiyak na yung kanyang ginawa ay kanyang nagampanan, yung kanyang calling, yung purpose niya ay kanyang nagampanan. Ito yung ipinasagot ng ating Panginoon. Mga kapatid, yan ang iisa-isahin natin. Bakit nga kaya ito ang mga sinabi ni Jesus Christ, no? Yung kanyang mga ginawa. Yan. Ito po yung ating pinaka-Bible study. Mga kapatid, yung mga himalang nakakita ang bulag, di ba? Binanggit ni Jesus Christ yan, nakarinig ang bingi, at nakalakad ang mga pilay. Mga kapatid, pag ito chinek nyo, finak-check nyo mula sa Bible, at i-cross-reference po natin yung Old Testament. Mga kapatid, kapag narinig niyo yung mga salitang Old Testament or Lumang Tipan, isipin niyo na lang po, yun yung bahagi ng Bible na kung saan ay isinulat maraming daang taon ang lumipas. O sabihin na lang natin, ito yung history nila. Doon sa Lumang Tipan, marami ng mga Bible characters ang nauna na bago si Jesus Christ. Okay? Sila rin ay naglingkod sa Panginoon. Pero tingnan niyo po itong tatlong to na una kong binanggit, itong nakapagpakita ng bulag, yung mga bingi nakarinig, yung mga pilay nakalakad. Mga kapatid, kapag ito ay binalikan nyo sa lumang tipan, sa Old Testament o dun sa history book nila, wala pong ibang nakagawa nito. Okay? Si Jesus Christ lang ang may unique miracles na na-perform. At itong tatlong to ay unique kay Jesus Christ. Okay? So mga kapatid, maraming himala ang naranasan ng mga Israelita o Hudyo mula pa noon. At ito'y recorded, nababasa kasi nila mula sa mga scrolls na palagi nilang binabasa sa mga sinagoga. Kaya mga kapatid, ang bansang Israel bago dumating si Jesus Christ, sanay na sila sa mga amazing works of God. Okay, para mas lalo nyo maintindihan, bakit sila ay sanay na at sila ay well-versed sa mga ginagawang kamangha-mangha ng Diyos. Kasi, yan nga po, binabasa yung mga himala mula sa scrolls na kanilang binabasa kapag nagtitipon-tipon sila sa sinagoga. Pero itong mga himala ni Jesus, yung pong binanggit kong tatlo, nakakita ang bulag, nakarinig ang bingi, nakalakad ang mga pilay, mga kapatid. Si Jesus lang ang unique na nakagawa nito sa gitna ng mga Israelita, sa gitna ng mga Hudyo. Amen? Pero itong himala na ito, mga kapatid, ay unique to kay Jesus Christ pero hindi ito hindi man ito naranasan ng mga Hudyo pero na-prophesy. Inihula po ito. Okay, babasahin natin sa Isaiah 35:4 to 6. Ito po sinasabi rito. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Ang nagsusulat po nito si Propeta Isaiah. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ito palang tinutukoy na ni Isaiah ay ang tagapagligtas na si Jesus Christ. Verse 5. Ang mga bulag ay makakakita at makakarinig.
ang mga bingi. Ang mga pilay ay lulundag na parang usa. Aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa kaparangan ay aagos ang tubig at dadaloy sa disyerto ang mga batis. Again, ang gusto ko sabihin mga kapatid nung panahon na isinusulat ko ni Propeta Isaiah, tunghula na to, wala po sa mga prophets, wala po sa mga lingkod ng Panginoon ang nakagawa ng ganitong miracles. Pero na-prophesy at nung panahon ni Jesus Christ, finulfill niya. Amen? Kaya tingnan nyo, bakit ito yung sinagot ni Jesus Christ? Meron siyang gustong ipaalala kay John the Baptist. Alam ko, parang ganito yung gustong sabihin ni Jesus Christ. John, alam ko na nabasa mo ang nakalagay sa kasulatan at tinupad ko yun. Amen? Pinapaalala niya kay John the Baptist ang nakasulat sa Biblia. Walang ibang makakagawa nun maliban sa tagapagligtas na darating. At ito, ginawa ko sa panahon ko. Amen? Ulitin ko sa inyo, sabi ko nga po ay well-versed ang mga Israelita. Alam nila na may mga dakilang ginagawa ang Diyos. Ayan po yung example ng sinagoga nung panahon nila Jesus Christ. Ang ginagawa dyan ng mga tao, mga kapatid, nagtitipon-tipon sila. At kapag sila ay nagtipon-tipon, pumipili po sila ng scrolls. Yan po yung Old Testament na tinutukoy ko kanina. Parang yan yung historical books nila. At binabasa nila dyan na naaalala nila, ginawa pala to ng Diyos. Hinati niya yung dagat. Nagpaulan ng pugo, nagpaulan ng tinapay dun sa aming mga ninuno. Pero nabanggit at nababasa dyan at naririnig nila na yung tagapagligtas na darating magpapamulat ng mga bulag, makakarinig ang mga bingi at ang mga pilay ay makakalakad. At nung dumating si Jesus Christ, ginawa niya po yung lahat. Amen? So parang si Jesus Christ mga kapatid, para talagang walang maikatwiran ng mga tao, ang mga Hudyo, ang mga Israelites nung pagdating niya, lahat po ng binanggit sa prophecy about Him, ginawa ni Jesus Christ. Amen? At sinabi pa ni Jesus Christ, nalilinis o gumagaling ang mga ketongin. Alam niyo po, yung paglilinis sa mga ketongin ay hindi po yan unique na si Jesus Christ lang ang nakagawa. Meron din po nakagawa niyan sa lumang tipan, sa history nila. Pero alam niyo po kung ano yung unique kay Jesus Christ? Si Jesus Christ lang ang nagpagaling sa mga may ketong na hinahawakan niya yung mga taong may ketong. Dahil ang mga may ketong sa lumang tipan, mga kapatid, hindi pwedeng hawakan. Bakit? Marumi sila. Kaya yung mga gumagaling sa ketong sa lumang tipan, it's either, kagaya ni Naaman, kailangan siyang pumunta sa Ilog Jordan at kailangan niya maglublob ng 7 times. At siya'y gumaling. Si Job na nagkaroon ng ketong, hindi po sinabi doon na siya'y hinawakan ng Diyos kaya siya ay gumaling. Pero si Jesus Christ, mga kapatid, nagpagaling siya ng may ketong pero hinahawakan niya. Nilalagpasan niya, okay, may gumawa ng pagpapagaling ng ketongin. Pero gagawin ko din yan, pero hihigitan ko yung ginawa nila. Kahit hindi pwedeng hawakan ng mga ketongin, hahawakan sila ni Jesus Christ. Yan, tingnan natin isa sa mga pinagaling ni Jesus Christ sa Marcos chapter 1, verses 40 onwards. Isang taong may ketong ang lumapit kay Jesus. Lumuhod ito at nagmakaawa. Kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Verse 41, nahabag si Jesus sa ketongin kaya't hinawakan niya ito at sinabi, oo, nais ko, gumaling ka. Verse 42, noon di gumaling ang ketong ng lalaki at siya'y naging malinis. Hallelujah. Yes, may gumawa ng pagpapagaling ng mga may ketong noong unang panahon. Pero si Jesus Christ, hinigitan niya yung kanilang mga ginawa. Bakit? Pinakita niya na hindi siya malayo sa mga tao. Pinakita ng Panginoon, amen, na si Jesus Christ ay para sa kanila. I am not unreachable, no? Ang Panginoon ay hindi malayo sa inyo. Siya ay malapit sa kanila. Amen. Ano pa yung mga binanggit ni Jesus Christ sa mga alagad ni John?
Nabanggit din mga kapatid doon na siya ay bumubuhay ng mga patay. Amen? Nabanggit doon. Bumuhay siya ng mga patay. Mga kapatid, sa lumang tipan, meron ding nakagawa nun ng mga lingkod ng Diyos. Pero si Jesus Christ lang ang bumuhay ng patay, pero after 4 days. Ano naman Kuya Rael kung after 4 days? May paniniwala ang mga Hudyo, mga kapatid, na within 3 days, kapag ang isang tao ay namatay, mare-resurrect sila. Bakit? Kasi po yung mga namatay nung lumang tipan na muling nabuhay sa pamamagitan ng mga ibang lingkod ng Diyos, hindi po sila namatay or hindi sila muling nabuhay after 4 days. Ang paniniwala ng mga Hudyo, within 3 days, ang kaluluwa ng isang taong namatay ay nasa lupa lang, pagala-gala. Pero after 3 days, wala na yung kaluluwa niya. Kaya imposible na siyang mabuhay. Pero si Jesus Christ, tignan nyo yung isang lalaki, kaibigan niya si Lazaro, ay nagkasakit pero hindi niya pinuntahan. Inantay niyang mamatay. At kahit nung pagkamatay, inantay niya yung pang-apat na araw. Ano po ang reason ng Panginoon? Gusto niyang ipakita sa mga tao. May purpose kung bakit nangyari yun. Basahin natin sa John chapter 11 verse 17. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. Kaya yan binanggit just dyan sa kwento ni Lazaro. Yang 4 na araw, significant po yung araw na yan. Kaya tignan niyo yung reaksyon ng kapatid ni Lazaro nung dumating si Jesus Christ sa verse 21. Sinabi ni Martha, Panginoon, kung kayo po ay narito, buhay pa sana ang kapatid ko. Why? Umaasa kasi sila na darating si Jesus Christ before ng third day. Kahit dun sa pang third day, sana dumating si Jesus Christ. Kaso lang, tinapat talaga ni Jesus Christ yung ika-4 na araw. Why? Dahil gustong ipakita sa kanila ng Panginoon that He is the one. He is the promised Messiah. He is the promised Savior. Amen? Dahil, sige, may gumawa nito, pero ipapakita ko sa inyo yung hindi nila kayang gawin ay kaya kong gawin. Amen? At yan ang ating Panginoon. Kaya po yan inisa-isa ni Jesus Christ sa sa mga alagad ni John the Baptist. This may purpose yung bawat pangungusap na yan. Amen? Ano pa yung sinabi ni Jesus Christ sa mga alagad? Ang mga dukha ay pinapangaralan daw ng ng mabuting balita. Alam niyo po, may mga nangangaral din naman ng mabuting balita noong unang panahon, pero hindi po 'yon ang main topic ng mga propeta at ng mga nangangaral noon. Madalas ang binabanggit pa nila ay yung mga hatol, judgment, yung mga parusa na ibibigay ng ating Panginoon. Pero alam niyo, yung kaibahan ni Jesus Christ, si Jesus Christ, yung good news, yun mismo yung sentro ng life message ni Jesus Christ. Amen? Yan mismo yung sentro, yan mismo yung main message ng buhay ni Jesus Christ. Mga kapatid, I hope na gets ninyo kung bakit ito yung mga sinabi ni Jesus Christ dun sa mga alagad ni John the Baptist. Kayo na po ba yung Messiah? Kayo na po ba talaga yung inaantay namin na ipinangakong tagapagligtas? At lahat ng ito binanggit ni Jesus Christ. Why? Dahil alam ni Jesus Christ, mare-recall at maiintindihan ni John the Baptist that Jesus Christ fulfilled every prophecy about Him. Amen? Kaya mga kapatid, nung ito'y sinagot ni Jesus Christ, yung pagpangangaral niya mga kapatid sa mga dukha ay nabanggit din na ihula yan mga kapatid sa Isaiah chapter 61 verse 1. Ang Espiritu ng Panginoong Yahweh ay sumasa akin sapagkat ako'y kanyang hinirang. Sinugo niya ako upang dalhin ang magandang balita sa mga inaapi, upang pagalingin ang mga sugatang puso, upang ipahayag sa bihag at sa mga bilanggo na sila'y lalaya. Yes, ang tinutukoy dito ay si Jesus Christ. Amen? Siya ang magbibigay ng mabuting balita sa mga taong dukha, inaapi,
at nangangailangan ng tagapagligtas. Okay, balikan natin mga kapatid yung sinabi ni Jesus Christ dun sa mga alagad. Sabi dun sa binasa natin, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, humayo kayo at sabihin niyo kay Juan ang inyong naririnig at nakikita. Ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pilay ay nakakalakad, ang mga ketongin ay nalilinis, ang mga bingi ay nakakarinig, at ang mga patay ay muling binubuhay at ipinapangaral sa mga dukha ang magandang balita. At tingnan niyo mga kapatid ko, anong sinabi ni Jesus Christ pagkatapos niyang sabihin ito? Verse 6 ng Matthew 11, mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Ang title natin ay Faith in Jesus is Everything. Tingnan niyo mga kapatid si Jesus Christ, kinulfill niya lahat ng mga himalang ito according sa prophecy about Him. Amen? Kahit yung mga bagay na ginawa na ng mga lingkod ng Diyos na nabuhay noon pa, ginawa ni Jesus Christ at hinigitan pa niya. Mga kapatid, ginawa ni Jesus ang lahat ng unique miracles na ito sa gitna ng mga Hudyo. Nakita yun ng mga Hudyo. Naranasan nila, yung iba sa kanila, kumain pa sila nung time na nagutom sila pero wala silang mabilhan ng pagkain, pero pinakain sila ni Jesus Christ sa pamamagitan lang ng mga konting tinapay at konting isda. Yung mga inaalihan ng masamang espiritu, pinalaya sila ni Jesus Christ. Nakita nila yan, naranasan nila yan. Lahat ng mga hula patungkol sa Kanya ay Kanyang tinupad sa harap ng mga Israelites, ng mga Hudyo. Yung mga himalang kinasanayan nila, no, nung sinabi ko sa inyo, binabasa nila sa mga scrolls, mga kapatid, kahit yung mga kinasanayan na nilang mga great works ng Panginoon, hinigitan pa ni Jesus. At lahat ng yun, nakita at naranasan nila. Pero tingnan nyo mga kapatid, sabi sa John chapter 1:10-11, yung mga kalahi mismo ni Jesus Christ, even the Israelites, hindi sila tumanggap at hindi sila naniwala kay Jesus Christ. Basahin natin. John chapter 1:10-11. Dumating ang salita sa sanlibutan, si Jesus Christ yun, no? Ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito, na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit, verse 11, pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Pansinin niyo yun? Mga kapatid, dito niya ginawa yung miracles. Dito niya pinerform yung mga himalang, okay, nasanay na kayo, pero hihigitan ko yung kinasanayan nyo. Pero mismo yung bayan na yun, mga kapatid, sila yung hindi tumanggap sa Panginoon. At alam natin kung anong ginawa nila, mga kapatid. Ipinapatay nila si Jesus Christ. Amen? Kaya sinabi niya kay John the Baptist, mapalad ang hindi nag-aalinlangan sa akin. Amen? Mapalad ang hindi nagdududa sa akin. Mapalad ang mga taong yung mga gumawa nito, yung mga ginawa ko, nakita nila at naranasan nila, pero tinanggap nila at tinanampalatayanan nila ako. Pero mismo yung bayan na nakaranas nito ay hindi tumanggap at nanampalataya sa Panginoon. Amen? Kaya tingnan niyo mga kapatid, hindi ako magtataka kung bakit ganito ang naging desisyon ng Diyos. Pansinin ninyo mga kapatid, ulitin ko, yung mga taong nakaranas ng himala ni Jesus Christ, yung mga taong nakatikim at nakasaksi nung dakilang ginawa ng ating Panginoon, hindi siya totally tinanggap. Kaya tingnan nyo, naniniwala ako kung bakit ganito na lang ang pakikitungo ng Diyos sa mga taong mananampalataya at tatanggap kay Jesus Christ. Tingnan nyo mga kapatid, basahin ulit natin yung John chapter 1 verse 10. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya.
Verse 11, pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Tingnan niyo yung kasunod na verse. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya. Okay ayaw nyo, kahit ginawa ko na yung mga himalang ito, kahit naranasan nyo yung mga dakilang bagay na to, hindi nyo ako tinanggap. Okay, etong desisyon ko. Lahat ng tatanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ang gandang basahin itong title, yung verse na to, mga kapatid, no? Ay, ang sino mang tumanggap at sumampalataya, ang gandang basahin. Pero kung tutuusin, mga kapatid, lalo niyong maiintindihan ang weight at ang bigat ng promise na to ng Panginoon kapag nabasa na natin yung verse 11. Bakit? Kasi marami ang hindi tumanggap sa Kanya. Yung mismong bayan na nakaranas at nakasaksi na finulfill ni Jesus Christ ang lahat ng himala, lahat ng prophecies about Him, hindi sila tumanggap. Okay, kaya ngayon, ang sino mang tatanggap at mananampalataya sa Panginoon, gagawin niya at bibigyan niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Ngayon guys, masisisi ba natin kung bakit ganito na lang ang mararanasan ng mga mananampalataya sa Panginoon? Bakit ganito na lang? Ang laki naman, Lord, ng ibibigay mo sa mga mananampalataya sa'yo. Guys, faith is everything. Faith in Jesus is everything to God. Amen? Dahil ganun niya tayo kamahal, inabot niya tayo. Kaya ang ni-require sa atin ng Panginoon is just faith. And it's not just faith. Sa Panginoon, napakahalaga niyan sa akin. Tingnan niyo pa mga kapatid sa mga susunod. Mapalad daw, sabi sa John 20, 27 to 29, mapalad ang mga taong naniwala kahit hindi siya nakakita sa Panginoon. Basahin natin. Yung mismong ang mga alagad ng Panginoon, kagaya ni Tomas, isa sa mga alagad ng Panginoon, si Tomas, nung ibinalita na sa kanila, huy, muling nabuhay si Jesus Christ. Sabi ni Tomas, di yun totoo, patay na yun eh. Maliban na lang kung makikita ko siyang, makikita ko talaga siya at maisusuot ko yung daliri ko sa mga butas ng kanyang kamay. Yun yung mga kapatid, nagpakita si Jesus Christ kay Tomas. Sinabi niya kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran at huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka. Si Tomas, mga kapatid, na nakita from day one yung mga himala ni Jesus Christ, nag-alinlangan siya. Pero nung nakita siya ni Tomas, anong sagot ni Tomas? Panginoon ko at Diyos ko. Tingnan niyo mga kapatid, ang declaration ni Jesus Christ. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka ba dahil nakita mo ko? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Amen? Okay, ngayon naniwala ka na kasi nakita mo ko. Pero tandaan mo to, Tomas. Merong mga taong maniniwala kahit hindi nila ako nakita. At mas mapalad sila sa iyo. Amen? Mga kapatid, sino tinutukoy dito ni Jesus Christ na mapalad? Ikaw at ako. Amen? Tayo yung tinutukoy ni Jesus Christ, mapalad na nanampalataya kayo sa akin kahit hindi nyo ko nakita. Amen? Kaya mga kapatid, yung mga may ganitong kagayang pananampalataya, yung may ganitong uri ng pananampalataya, ano yung promise ng Panginoon? Katiyakan ng buhay na walang hanggan. Amen? He can give eternal life for those who believe but cannot see Him. Na kahit hindi ako nakikita, pero naniwala sila, anong ibibigay ng Diyos? Buhay na walang hanggan. Amen? Why? Because faith in Jesus is everything. Sabi po,
sa unang Pedro chapter 1 verses 8 to 9. Mga kapatid, imagine niyo, para sa atin talaga isinulat ito. Hindi niyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Amen? Ikaw to, tsaka ako. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Verse 9, sapagkat tinanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Grabe ang Panginoon. Grabe siya. Grabe siya kanino? Grabe siya dun sa mga nananampalataya kahit walang nakikita. Amen? Mga kapatid, gusto ko ipaalala sa inyo na mahalaga ka sa Panginoon. Mahalaga ka sa Panginoon. Ulitin ko mga kapatid, napakahalaga nating lahat sa Panginoon. Ngayon, pwede mong sabihin, Kuya Rael, ano lang naman ako, ano lang ako, oo, mananampalataya ako, pero mahina lang ang kita ko, mababa lang yung aking sahod. I'm nobody. Mga kapatid, if you are a believer, maybe sa pamantayan ng mundo, you are nobody. But with God, you are somebody here on earth. Why? God can give you everything, and the most precious gift God can give to a man, eternal life, handa niyang ibigay sa mga taong nananampalataya sa Panginoon. Amen? At ikaw yun. Mga kapatid, huwag nating sukatin ang ating value sa pamamagitan ng mga bagay na meron tayo. Material. If you have faith in Jesus, if you are believer of Jesus, you are not nobody. You are somebody. Amen? Tingnan niyo mga kapatid, kung ikaw ay kagaya namin, no, na kahit wala tayong nakikitang or nararanasan ng mga great works, no, ng Diyos. Ang Diyos ay tagapagligtas, pero hindi pa ako nakakakita ng daan na dagat na nahahati. But yet, nananampalataya ka sa Panginoon. At yet, naniniwala ka that Jesus is real. And Jesus can do anything. And He loves you. Mga kapatid, hindi ka lugi kung nananampalataya ka sa Panginoon kahit wala kang nakikita. Why? Because yun ang naging desisyon ng ating Panginoon. Ang sino mang tumanggap sa akin, hindi niya sinabing gagawin ko sa kanya yung lahat ng himala na ginawa ko. No, ang sabi niya, ang pinakamagandang assurance na ibinigay ng ating Panginoon, ano po yun? Relationship. Naging anak tayo ng ating Panginoon. Naging citizen tayo ng bahay ng ating Panginoon. Kaya ano pong sabi sa atin ng Biblia? Tayo daw ay mga foreigner sa mundong ito. Alien tayo sa mundong ito. Bakit? Dahil mula nung itinuring tayo na anak ng Diyos, naging bago na ang ating citizenship. Lahat tayo ay naging citizens of heaven. Bakit? Kung saan nakatira ang tatay mo, doon tayo titira. Amen? Bakit? Bakit mga kapatid, ganito na lang kaganda ang tinanggap natin? Because faith in Jesus is everything. Amen? Mga kapatid, kung yung faith mo ngayon ay parang maraming hinahanap or maybe nabigo ka sa isang kwento ng buhay mo, nabigo ka sa isa mong pinapanalangin, or maybe nabigo ka sa isa mong pangarap at parang nagduda ka na dun sa kayang gawin ng Diyos sa buhay mo, at yung faith mo na parang dati napaka-active, parang gustong-gusto mo lagi noon nakausapin ang Panginoon at mahalaga sa iyo yung relationship mo sa Panginoon. But now, because of some disappointments, some failures,
parang naapektuhan yung iyong relationship sa ating Panginoon. I tell you, mga kapatid, I tell you, kung yung pananampalataya mo na nanghihina ngayon, alam mo, ang sa Panginoon, para yung ginto. Napakahalaga yan sa Panginoon. And He will not give up on you kapag may faith ka sa Panginoon. Hindi ka niya bibitawan, sa Panginoon ka. Amen?